Mga kapuso, hindi biro ang lumangoy, magbisikleta at tumakbo ng kilo-kilometrong layo. Lalo na kung may cancer na malapit sa puso at kumakalat sa baga at buto. Pero kinaya yan ng Filipino-American nurse at triathlete. Ang kwento ng kanyang paglalakbay sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa pangangatawan ni Jonathan, tubong San Jose, Nueva Ecija, nagkoleyo sa Hawaii at nakabase ngayon sa San Francisco, California. Hindi mo akalaing may 5 taong taning na ang kanyang buhay dahil sa sakit na cancer. Mediastinal paraganglioma. Stage 4 na po siya dahil yung cancer na malapit dito sa puso ko ay kumalat na sa baga ko, pati na sa mga buto ko, mula ulo hanggang dito sa legs ko. Marso 2022, nang ma-diagnose siyang may cancer, 15 taon matapos siyang maoperahan dahil naman sa brain tumor. Dahil kinakain ng cancer ang kanyang buto, nagka-fracture pa ang kanyang likod at kinailangan siyang operahan. Wala na raw lunas ang kanyang cancer. Meron pong therapy, radiation at saka targeted therapy na ang pinaka-goal ay stability. What's up, buddy? Better now. Pero dahil sa disiplina na nahubog sa pagiging triathlete ng mahigit 2 dekada, pinilit ni Jonathan. Good swim. Matapos gumaling sa back surgery, sumali at natapos ni Jonathan ang isang ultramarathon. Dito na raw siya nagdesisyon na sumali sa Ironman World Championship sa Hawaii na pinangarap na niyang salihan bago pa siya nagkasakit. Pero dahil sa cancer, alam ni Jonathan na mahihirapan siya sa 3.8 km swim. Dahil nga po na blood block ng mga tumor, lumalaki yung ulo ko, yung leeg ko, pati dila ko lumalaki. Kaya lalo akong nahihirapang huminga. Pagdating ko nung sa shore, I said, just focus on your breathing and catch your breath. I heard the announcer say, I had 2 minutes to spare. Napaiyak po ako kasi dahil I realized that I now have the chance to get onto the bike and onto the run. I knew that I could do it. Your family is at the very end of that line. So that's what I was looking for. Thank God that's exactly what happened. They were there. So I clung on to that dream and I've never let go. Hanggat kakayanin ng kanyang katawan, ipagpapatuloy daw ni Jonathan ang pagsali sa mga karera para mapalakas ang kanyang katawan at makapagbigay ng inspirasyon sa mga tulad niyang lumalaban para mabuhay. There is always something that you can do for yourself and others, however difficult your life circumstances may be. It has given me this new life of giving this message of hope. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kung hindi sa tent, sa mga pinagtagpi-tagping yero muna umaasa ang ilang taga-Catanduanes para may masilungan. Marami kasi ang nawala ng tahanan sa paghagupit ng Super Typhoon Pepito. At para maibsan ng kumakalamnat yan, hinatiran sila ng GMA Kapuso Foundation ng mga food pack. Sa trapal na ito muna nakatira ang pamilya ng mangingisdang si Tomas mula sa Baras sa Catanduanes. Dahil nakatira malapit sa dagat, na-wash out ng alon at hangin ang kanilang bahay dulot ng bagyong Pepito. Hindi rin nakaligtas ang kanyang bangkang pangisda. Mabuti na lang daw at lumikas silang mag-anak bago pa man dumating ang bagyo. Naglakas siya ng perimeter. Kaya tumas dito sa Seoul na. Sa bayan ng Panganiban, kung saan unang naglandfall ang bagyo, marami ring bahay ang nawasak. Kabilang ang bahay ng pamilya ni Shari. Ang diskarte niya ngayon para may masilungan ang mga anak. Pinagtagpi-tagping lumang yero. Sa hirap na ang buhay, tapos dadaanan pa po ng bagyo, lalong pa po, mag-isa lang po ako. Bukod sa mga kabahayan, pinadapa rin ng bagyo ang pananim ng mga residente. Bilang tulong, agad na tumawid ang GMA Kapuso Foundation. Katwang ang Cebu Pacific Air patungong Catanduanes. Namahagi tayo ng relief goods sa mahigit 6,000 individual sa bayan ng Panganiban at Baras. Nagbigay rin tayo ng gift bags sa mahigit
200 mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 sa Mabini Elementary School, kung saan tayo nagpatayo ng Kapuso Classrooms at sa San Miguel Elementary School. Kabilang ang mga anak ni Shari sa mga nahandugan ng maagang pamasko. Ipapasalamat po ako sa JMA po na nagbigay po sila ng maagang pamasko sa amin. Sa mga nais pong tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Samantala mga kapuso, nasa World Trade Center naman po ang Noel Bazaar sa darating na Biyernes, November 22 hanggang December 1. Daang-daang merchants na may inihandang iba't ibang regalo at giveaways ang naghihintay sa inyo. At kung naghahanap kayo ng trendy and chic outfits, abangan ang ilang pre-loved items ng sparkle artist na si Angel Guardian na mabibili ninyo sa Celebrity Ukay-Ukay booth ng GMA Kapuso Foundation. Naghain ng panukala ang Quad Committee ng Kamara para mapabilis ang pagkansela sa mga pinekeng birth certificate ng mga dayuhan. Layon po ng panukala na makansela ang mga peking birth certificate sa loob lang ng 30 araw kung merong ebidensya. Sa ilalim daw kasi ng kasalukuyang proseso, taon ang aabutin bago ito magawa. Layon din ng panukala na parusahan ang mga dayuhang may peking birth certificate, pati mga public official at pribadong individual na mapapatunayang sangkot sa iligal na proseso. Ayon kay Quadcom Chair Ace Barbers, bunga ang panukala ng mga isinagawang pagdinig sa Quadcom. Hindi na raw gagawa ng karagdagang sagot sa House Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ang investigasyon kaugnay sa mga kaduda-duda umanong acknowledgement receipts na isinumita ng Office of the Vice President bilang patunay sa mga binayaran mula sa confidential funds nito. Gid pa ng bise, hindi pa niya nakikita ang mga sinasabing acknowledgement receipts. Hindi raw kasi dumaraan sa kanya ang mga liquidation documents. Bahala na raw ang mga kongresista sa kanilang gagawin. Hindi niya rin naman daw pinipigilan ang mga empleyado ng OVP na dumalo sa hearing dahil personal na desisyon ito. Sa tanong naman kung dadalo siya sa susunod na hearing, ang sagot ng bise, depende raw sa magiging sitwasyon. Insufficient daw and hindi nila tanggapin. So hindi na rin ako nagsabi, hindi na rin ako nag-asayan gumawa pa ng affidavit. So padayon lang sila sa ilahan debate. O padayon lang po ng bagyo sa ilahan pag-agi din sa ato. Wala po lang BPN dahil aatin po ba kayo sa next na hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation. Nasawi ang 2 trabahador sa Cebu matapos matabunan ng material sa paggawa ng simento. Base sa investigasyon, pumasok ang 2 sa baghouse dust collector kahit bawal. Yan ang tinutukan ni Femari Tumambok ng GMA Regional TV. Ganito dinatna ng mga rescuer ang 2 trabahador ng isang cement factory na ito sa Cebu, balot ng simento, matapos matabunan habang naglilinis sa cement grinding area kahapon. Patay ang 2 na kinilala ng pulisya na sina Jonel Barwedan Sr., 46 anyos, at Chaulin Sabayton, 45 anyos. Ayon sa pulisya, pumasok ang 2 sa baghouse dust collector kung saan naiipon ang mga waste mula sa prinoprosesong simento na base sa investigasyon ay off-limits sa mga trabahador. Nang nasa loob na ang mga biktima, bigla umanong bumigay ang baghouse. Sila talaga yung nakakaskin. Pero as per safety protocol, hindi daw talaga pwedeng dapat pasukin yun. Ang nangyari lang is individual na decision na ng foreman na pasukin yung hatch, silipin yung dust collector. Isinugod pa sa ospital ang 2 pero dead on arrival. Panawagan ng naulilang pamilya sa kumpanya. Matustusan ang pag-aaral ng mga anak ng mga namatay. Ranang ko ang kumpanya kung say namo ani na
Ang may muta kong bana, ang ako lang hanap sa kunin na mga anak, mahuma sa pag-eskwela, aduan ng pagkaon. Mucho ko'y trabaho yun. Pansamantalang sinuspindi ang cement building kung saan nakalagay ang baghouse dust collector habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpaabot na ng pakikiramay ang kumpanya at nakikipag-ugnayan na umano sila sa kanilang kontraktor para matugunan ang mga pangangailangan ng mga naulilang pamilya. Sabi pa ng kumpanya, paiigtingin ang kanilang safety protocols para hindi na mangyari ang ganitong insidente. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Patay ang isang babae sa Las Piñas City matapos undayan ng 25 saksak. Isa sa mga tinitingnang anggulo sa krimen, selos. At yan ang tinutukan ni Nico Wahe, exclusive. Nakahandusay sa damuhan at duguan ng babaeng ito ng datnan ng mga otoridad sa Las Piñas City. Ang biktima, 25 beses sinaksak. Naitakbo pa sa ospital pero binawian din ng buhay. Kwento ng nakasaksing gwardya sa lugar, may narinig siyang sumisigaw. Nagbabike ako sa aking area. Pagtapat ko po sa tent, may sumigaw na may babaeng sinasaksak. Lumingon ako. Paglingon ko, may isang lalaki doon na nagkatinginan kami. Agad daw niyang inireport sa pulis na malapit sa lugar. Pero napansin niya raw nakasunod niya rin ang lalaki. Nung nakita ko ng katakas siya, hinarang ko po yung bike ko. Kaso talagang magaling siyang umilag siyang ganon. Nakatakas ng tuluyan ng suspect. Pero nagkaroon daw ng person of interest ang Las Piñas Police nang may mag-text sa cellphone ng biktima. Nung i-turn over ng Soko yung cellphone, the cellphone pop out at nagsabi ang isang lalaki in the word goodbye. So nakita doon yung pangalan ng suspect. Ang message raw galing sa asawa ng biktima. Hindi pa nga raw noon alam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng babae hanggang may tumawag ng online shopping delivery rider sa cellphone ng biktima. Sinasabi na yung parcel na yon ay papunta dito sa biktima. Kaya doon namin na-identify sa pangalan yung biktima. Kinilala ang biktima na si Janeline Quinto na taga Pasay City. So we proceeded to Pasay. Pagdating naman doon, ay nandun si suspect. So initially, we conducted inquiry. Evasive siya sa questions. And when I ordered or nakiusap ako, natignan yung conversation, yung goodbye, na-delete niya eh. Nang dalhin sa presinto ang suspect, positibo siyang kinilala ng nakasaksing gwardya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Sa presinto, nagkaharap pa ang suspect saka ang nanay ng biktima. Nag-iisang anak ko lang yung babae yun eh. Parang hindi ko matanggap kasi na nagawa niya yan. Sana hindi na lang yung ginawa. Sana hiniwalayan na lang niya. Walay naman sila eh. Patuloy na iniimbestigahan ng Las Piñas Police ang insidente. Selos ang isa sa tinitignan nilang motibo ng pagpatay. Parricide ang isasampang reklamo sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Gustong ipa-verify ng kamera sa iba't ibang ahensya ang mga kahinahinala umanong acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education. Nais ng isang mambabatas na i-verify ng Philippine Statistics Authority ang mga pangalan sa acknowledgement receipts para malaman kung totoong may mga ganoong individual. Kasunod ito ng pagdududa sa acknowledgement receipts na pirmado ng isang Mary Grace Piatos. Ang mga pirma sa mga resibo na yan, nais ding ipasuri ng Kamara sa NBI at PNP. Bukod sa isang Mary Grace Piatos, napansin din sa pagdinig ang isang Kokoy Villamin na parehong pirmado ang acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at ng DepEd pero magkaiba ang lakda. Kinwestiyon din sa Kamara kung paano na-disburse ni dating Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd na si Edward Fajarda ang 37 million pesos sa loob lamang
ng isang araw. On February 21, 2023, or the very next day after the SDO encashed the 37.5 million in checks, lumabas po sa acknowledgement receipts that SDO Fajardo made 7 disbursements already. He traveled to these 7 places and had these 7 ARs. Did this not raise a red flag of the... It does, sir, although during our review, somehow we just accepted. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the... May dagdag seguridad ang Bureau of Corrections sa mga kulungan sa bansa dahil bawal na rin ang pagdadala ng cellphone ng mga tauhan mismo ng Bucor, pati ng mga bisita sa Bilibid at iba pang penal colony. Nakatutok si Oscar Oida. Mula noong Martes, umiiral na ang no cellphone policy sa mga kulungan ng Bureau of Corrections. Kaya bawal na ang pagdadala ng cellphone sa loob ng New Bilibid Prison at iba pang penal colony sa bansa, mapabisita o tauhan man ng Bucor. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., maski kasi nakakulong na, nakakapag-operate pa rin mula sa loob ang mga drug lords sa pamamagitan ng puslit na cellphone. Kasi kuminsan yung mga gwardiya patago na pinapahiram yung cellphone sa mga PDL. Isang cellphone na mapahiram mo sa PDL, bigyan ka ng 100,000. Yung medyo smartphone. Pag regular phone na text and call lang, mga 50,000 na. Sabi ni Katapang, marami na raw natanggal sa serbisyo dahil sa ganong kalakaran. Kamakailan, iprinisenta ng Bucor sa media ang bagong RS Full Body Scanner kung saan sa loob lang ng 3 segundo na full body scan na ang sinumang bibisita sa New Bilibid Prison. Kita raw ang lahat kahit pa itago sa kasuluk-sulukan ng katawan. Target nilang malagyan din ito ang iba pang penal colony sa mga susunod na panahon. Bukod pa riyan, nagpapatrain pa ako ng aso na marunong mag-amoy ng cellphone kasi may mga aso ko na nakakaamoy na drugs, bomb, pero may mga natitrain para makaamoy ng cellphone. Sa kabila nito, di naman daw totally mawawala ng komunikasyon ang mga PDL sa kanilang mga mahal sa buhay. Meron kaming idalaw, pwedeng gumamit ng laptop to communicate with their loved ones. Tuloy pa naman yung kanilang communication with their loved ones, pero controlled and supervised. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma na rin ng Indonesia ang gagawing pagpapauwi sa Pilipinas sa death row convict na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, Yusril Iza Mahendra. Sa ilalim daw ito ng bagong polisiya ng Indonesia na transfer of prisoners. Tinanggap daw ng Pilipinas ang mga inilatag nilang kondisyon para rito. Una na riyan ang pagtanggap at paggalang sa desisyon ng kanilang korte. Pero dahil walang death penalty sa Pilipinas, oras daw na mailipat na sa Pilipinas si Veloso, nasa kapangyarihan na raw ni Pangulong Marcos na bigyan ng pardon si Veloso. Pwede raw na mabigyan na lang ng life sentence si Veloso. Igagalang din ng Indonesia ang desisyon ni Marcos na ipatupad ang batas ng Pilipinas. Nakahanap ng saya sa gitna ng unos ng ilang taga-Tacloban na nanatili sa evacuation center dahil sa bagyo. Ang kanilang paraan para tanggal bagot sa pagtutok ni Oscar Orda. It's the most elegant night in the Philippines. Going down in their gowns, here are the candidates. Ito ang Miss Evacuees 2024. Nagtagisa ng mga kandidatang mag-aaral ng University of the Philippines sa Tacloban. Nasa dormitory sila at pina-evacuate sa University Library dahil sa bagyong Pepito para matanggal ang inip at pag-aalala.
Rain Rain Glam Away ang drama. Showcasing cum haute couture at curtain drape drips. Kaya nawala raw ang kanilang anxiety dahil sa eksenang talaga namang ansayate. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Heads up, Potterheads! Nasa bansa ang kambal na British actor na gumanap as Weasley twins sa Harry Potter films. Enjoy sa kanilang first time sa Pilipinas sina James and Oliver Phelps na nakapag-ikot-ikot na raw at nakatikim ng Pinoy delicacies gaya ng adobo. Grateful din ang dalawa sa warm welcome ng mga Pinoy, lalo na ng mga Potterheads. Nakilala sina James and Oliver na ginampanan ang makukulit at pranksters sa Hogwarts na sina Fred and George Weasley. Kapatid nila sa series ang best friend ni Harry Potter na si Ron Weasley. Habang nasa Pilipinas, pinangunahan din ni na James and Oliver ang pagpapailaw ng giant Christmas tree na inspired din sa Hogwarts. 3, 2, 1! But we're able to have a little bit of downtime this morning. We try and go where the locals go and eat what the locals eat. It's been nice trying some of the local food so far. Mga kapuso, may dagdag sa listahan na mga pwede ninyong pasyalan ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Christmas ready na ang pasyalang ito sa Pasig, kung saan pinailawan ang isang higanteng estatwa sa taas na 60 meters na puno ng kulay ang itinuturing na isa sa pinakamataas na public art installation sa buong mundo na The Victor kung tawagin. Ang pagpapailaw mas naging espesyal pa sa mga pamaskong awiting kinanta na ilang grupo ng mga kabataan. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. 35 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.